Andam na mo nga mamati sa mensahe sa Ginoo. Okay, karong buntag, as I've said nga doon na tayo series kabahig end times, pero palahi usata no ato nga iuyon sa celebration karon, no? But natuo ta nga sa masgingon ni Brother Moriel, kausarang nabanhaw si Christ, no? Wala na sa namatay ug balik, wala na siya gilansang ug balik. Okay? Kay basig doon na pa'y naghuna-huna sa ato diri nga kada Biyernes Santo mamatay gihapon ang atong Ginoo. No, doon ay mga patutuo nga dili maligo. Kisay wa naligo ninyo des Biyernes Santo. Ha? Dili magsugba kay maunsa, maitom. No? Ang ako ganing pangutana kay wa ko kahibalo unsay rason nganong daghang magbinignit inig ka Sabado. No? Wa man na sa amo adidto. So unsa may rason nganong kay gapuasa no usang kaldero pod ang giluto di busog ra gihapon. Okay? So karong buntag mga igsoon tugutan nato ang Ginoo nga moy mangistorya sa ato ang kasing-kasing. And if ever nga doon na tayo gituuhan nga wala siya na inline sa word ni Lord, what we need to do is atong iuyon ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Ginoo ilabi na sa iyang mga pulong. Okay, ako magihangyo sa pagtindog. Atong basahon ang Lucas 24:1 ngadtog 7. Basahon ako sa New King James Version. Luke 24 verses 1 up to 7. Ingon dinhi, now on the first day of the week. Unsa man nga adlaw? Sunday. Very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. No? Nibalik sila sa lubnganan pagkaunang adlaw sa simana aron ilahang tiwason og imbalsamar ang atong Ginoo. Ngano? Kay atong previous nga adlaw was a Sabbath day. So bawal nga mo trabaho. But ingon din ang verse 2, but they found that the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. Ingon ang mga anghel ngano nangita man mos buhi sa mga patay. Wala na sa dinhi, nabanhaw na siya. So karong buntag dadon ako mos mensahe mga kaigsuonan nga gitaytulan nako og He is risen. Pwede ba na ninyong isulti? He is risen. Nabanhaw ang atong Ginoo na. So tanan magaduko sa atong mga pagampo. Ginoong Dios nga naa sa langit, Lord, salamat sa imong mga pulong nga amo karon nga paminawan. Makausa Ginoo ang mag-ampo nga imong i-convict ang among mga kasing-kasing. Lord, among i-submit ang among kaugalingon. Even Lord, ang among mga pagtuo nga dili in line sa imong kabubuton. Give us teach us Lord to humble ourselves, O God. And Lord, ibutang ang imong mga pulong sa ngapil sa imong alagad. Ingon man Lord, ablihan nimo ang among salabutan. Tagay kami grasya sa pag-aplikar sa mga pulong nga among madungog. Dalaygon ikaw in Jesus name. Amen. Maayong buntag ug balik sa tanan. He is risen. Okay? So, mahinumdum ko sa among kaniadto ini ka Biyernes Santo, perting kadaghang tao sa lungsod namo.
dito sa Garcia Hernandez kay among ilubong ang Ginoo, no? Unya ini kadomingo po ingon aron mga lawon miglugsong gikan sa mua kay dunay anghel nga ibitay kay sugaton nila si Kristo, no? So nagdako ko nga mao toy ako nahuna nga kada Biyernes Santo mamatay ang Ginoo. Dili manglaag, dili mangahoy kay ug masamad dugay mamaayo, no? Gani naibalaan po nako nga panahon diay sa Biyernes Santo mao ni ang panahon nga renewal dili sa lisensya sa driver kundi renewal sa mga anting-anting ug mga tambalan. Niaging Biyernes nang lakaw maming Bro George dito sa Malansa, do na may nakit-an dito, no? Pag-abot nagpailadayon siya sa kuha nga faith healer wa man unta ko nangutanan niya, no? Nya pagbalik na mo gikan ming nanuroy dito na ang lamisa puno na dito mga kandila, dito yung mga hulagway. So while dito ko gapray ko ga-declare ko mga pag-ampo kay dili man naingon nga okay lang because doon na sa connection sa spirit world, no? Bantayan na nato. So ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. By the way, ang Bible wala naghisgot nga Biyernes, no? Because ang kalendar sa mga Hudiyo is very different sa atong kalendaryo. Pero kung ato sang gamiton ang atong kalendaryo ron, it falls nga si Jesus Christ namatay sa panahon sa Biyernes. Okay? Og nabanhaw siya sa adlawng Domingo. Ato nang tunan ugma sa mentoring group, no? Na-share naman ako ni sa uban nga discipleship ug mentoring. So ingon ang Mark chapter 15, ato lang tawon brother, ang verse 25 ug verse 33. Matud pa din ni sa account ni St. Mark, verse 25, now it was the 3rd hour and they crucified him. Unsa ganining orasan ning 3rd hour? Dili. Ha? 3rd hour, unsa tong orasahar? Mamatay atong gitunan gahapon. Alas 9. Oh. Alas 9 buntag. Paminaw mo ang mga Hudiyo doon na sila gitawag og first hour, equivalent siya sa 6 to 7 AM until 12th hour. So si Jesus matud pa gilansang siya panahon or sa oras nga alas 9. Okay? 3rd hour. So alas 9. Unya unsay gingon diya sa verse 33 brother? Sa verse 33, now when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. At sa pagkaabot sa 9th hour mga kaigsunan, kung imo ning basahon padayon, mauni ang panahon nga nituaw si Christ ug nabugtuan sa iyang gininhawa. Okay? Unsa orasa ang 9th hour? Alas 3. Pila ka oras gabitay ang atong Ginoo ibabaw sa cross. Ihapan ninyo gikag 3rd hour. 6 hours. Lantawa mga kaigsunan, sulod sa 6 ka oras. Listen carefully. Kay daghan nato nga nakahibalo nga namatay si Christ, pero daghan pa pud nato nga wa gyud makasabot unsa goy implication ini. Hangtod nga di nimo masabtan sa imong kasing-kasing, wala gyud dili nimo pwedeng hatagag value ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dunay hulagway diri, dili man guni tinuod, pero this is just a depiction sa usa ka artist, brother. Dunay gihulagway diha, gamay man nga picture, pero I hope nga makita ra ninyo diha sa likod. Mauni ang kahimtang. Matud pa kung mag-search ka sa Google mga kaigsuonan, ang history nagkanayon nga yutay lang yun ang tao nga makaabot dito sa cross kay ngano sa panahon sa flogging, sa panahon sa paglatos sa usa ka tawo, daghan ng mga matay during sa paglatos pa lang. Ngano kung imong i-search mga kaigsuonan ang history sa Roman nga crucifixion, bunalan kanila og kanang ang ilahang bunal made of leather mga kaigsuonan, unya ang tumoy dunay mga hait ditong mga materials, dunay ubang mga gibutang dito sa tumoy nga mura sa mga taga mo nang inigbunal sa likod sa tao
mukupot siya, mutapot siya, o birahon siya kalit. That is why ang depiction sa usa ka artist nga most of the people nga gibunalan sa mga Roman soldiers sa unang panahon, ma-expose gayod ang ilang likod. That is why dili tanan nga makaabot dito cross, mga matay na sila. Pero si Christ, human sang gibunalan, naabot bagud sa dito ibabaw sa cross, og paminaw mo mga igsoon, ang cross nga gilansangang Kristo dili kadto sinapilyahan. Diba naay kantang in the old rugged cross. Si Jesus, igsoon paminaw mo, wa say tulog Huwebes sa gabi, wa say pamahaw tibuok Biyernes, way paniud to. Giantos niya ang kasakitan dito ibabaw sa cross, ug matod pa mga kaigsuonan, iyahang ikinto ang iyang tiil aron lamang pagdakop sa iyang gininhawa. Kay struggle para kay Christ ang pag-inhale ug ang pag-exhale. Inig-inhale naman niya, iyahang kuptan ang iyang kamot, pinagis mga lansang aron lamang pud mapush ang iyahang likod aron sang moginhawa mga kaigsuonan. Paminaw mo, si Jesus, He has all the option nga dili mamatay dito sa cross. He has all the option nga dili siya moagi sa horrible death. Pero gipili ni Kristo nga mamatay sa ingon anang paagi tungod kay gihigugman niya ikaw ug ako. Mao na ang mensahe mga kaigsuonan sa cross. Wala ni give up ang Ginoo. Wala siya mo give up sa iyahang kasakit. Iyahag yung gipadayon ang iyahang kasabutan tali sa amahan. Munang kung dili nimo ni masabtan mga igsoon, alang nimo ang adlawng Domingo biyahe lang. Pasaylo ako ha, pero kung di hangtod nga dili nimo ni masabtan, kanunay ragyud nimong ulahi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Para nimo ang adlawng Domingo, importante ra kang makit-ag simbahan. Pero kung nakasabot kas mensahe ini mga kaigsuonan, ni aka kay imong gipasalamatan ang tao nga namatay tungod og alang nimo. Nga bisag unsay dagok sa kinabuhi ni aka. Di ba? Sa atong kinabuhing Kristohanon, sige naman nato nang madungog, kabahin sa oras, pero sa ubang butang, di ka pwedeng malate sa imuhang trabaho, di ka pwedeng malate sa imuhang negosyo, nga naman, kay nagdinakukag maka-income. Pero para sa Ginoo, anong kaya raman natong hatagan o less nga oras ang atong Ginoo nga mo'y nagsakripisyo dito sa cross? Pag-abot sa pagsulay, di nga dahil tang mupikip up na ko Ginoo, mubiya na ko Ginoo. Wala ni mo na mahuna-huna giunsa ka pagpakamatay ibabaw sa cross igsoon. Sabtan na to. Ingon anak kabililhon ikaw. Dili ordinaryo nga presyo ang gibayad sa Ginoo. Matud pang Pedro, not silver or gold or precious stones, but we were bought with a high price. Unsa may nga price? Ang kamatayon, ang kinabuhi sa atong Ginoo. Just imagine, for 6 hours, gabitay ang Ginoo dito. Imagine na ragod na. Unom ka oras ang naghinalo dito sa ibabaw sa cross. Wa sa ilaing gihuna-huna ikaw. Bisag wa ba ka na tao o wa ba ko na tao, gihuna-huna ng daan niya ang imo og akong sala. Imagine na ragod na. Nya, mauning ako ning gibrot up mga kaigsuonan, gumikan kay gusto ko nga ma-remind ang matag usa. No? Paminaw mo mga igsoon. Number 1, ang daghang Kristohanon mga igsoon nga usahay maanod pod sa celebration sa kalibutan. Paminaw mo, Resurrection Sunday is not the same sa Easter Sunday. Because the word Easter is not biblical. Dili na siya biblical. If you search sa word Easter, origin of Easter or Ostara, you will find out that it has a pagan origin. Nga naman, kay mauman na i-practice sa uman. Paminaw mo mga igsoon, the word Easter derives from the word Ishtar and Ostara. Ishtar was a Babylonian goddess of birth and fertility. Search it for yourself, kung dili mo motoo. Mao na nga ang symbol ni Ishtar mga kaigsuonan, egg hunting and bunny. O so may kalabutan sa rabbit o itlog. Di ba?
Magdebate ra gud ta ana kung imuhago ng ipos. O sa may kalabutan sa pagkabanaw. Si Christ, pamina mo, sa entire New Testament, wa kay mabasa even a single verse nga nag-ingon, celebrate my resurrection. Wa kay mabasa ana. Pero duna kay mabasa nga niingon, matagkaon ninyo niining tinapay ug matag-inom ninyo niining kupa, inyong gihandom ang akong kamatayon hangtod sa akong pagbalik. Meaning, every Sunday, atong gihinumduman ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw. Wa kay mabasa nga verse nga iselebrar ang akong pagkabanhaw. No? So, pamina mo mga igsoon. So, ang word Easter has a pagan origin. No? Ishtar is a Babylonian goddess. Si Ostara, mga kaigsunan, also known as Euster or Easter, is a Germanic pagan fertility goddess of humans and crops. Ang iyahan namang symbol, itlog o hares. Ang hares, igsoon, mura po ni sa nawong o rabbit. No? Mauni ilahang gihimo. Matod pa ni Bede mga igsoon, a monk, no? The father of British history. He was the first person to record the history of England, kini si Bede, or gitawag sa Venerable Bede. Matod pa, he associated the month of celebration ni Ostara sa bulan nga gitawag og Ostor Monath or April in our calendar. Mauna nga karon April, the next year, masa naman pod, March na pod. No? So, mauni ang usas mga kalabitang unbiblical celebration. I am not saying kung nagselebrar ka na may imperno ka, but we have to correct ourselves in line sa word ni Lord. Because Resurrection Sunday is not the same sa Easter Sunday. Okay? I hope na klaro na nato mga kaigsunan. Ngano, ang kaaway mga kaigsunan, gusto niyang buntugon, gusto niyang gubon ang planos Ginoo even from the beginning of time. Di ba? Mabitaw tong sa panahon, sa unang panahon, ipangpatay sa kaaway ang mga bata because ang first messianic prophecy sa Biblia naaman diha sa Genesis 3:15. So kad-ana, gipangandoy ng Satan nga iyahang patyon ang maong bata, ang Mesiyas. Kay nagtuo man siya nga kung mapatay niya ang maong bata, mga kaigsuonan, mauni ang panahon nga magbadaugon sila. No? Panahon ni Moses, ipangpatay ang mga firstborn, ang mga bata. Panahon naman ni Christ, ipapatay ni Herodes ang mga bata. Kay ngano, pamina mo mga igsoon, nagtuo si Satanas nga kung mapatay niya ang bata, magmadaugon sila. Apan, paminaw mo, nalimtan ni Satanas nga mas maalam ang Ginoo kaysa sa iya. Wala gipadayag sa Dios nga ang kamatayon ni Kristo mao di ay ang kapildihang Satanas. Nasabtan ninyo? Wala na gipadayag sa Ginoo sa iya nga ang kamatayon ni Kristo mao'y ilang kapildihan ug mao'y atong kadaugan. Unsay giingon diha sa 1 Corinthians chapter 2, 7 and 8 sa NLT, brother. Lantaw na to ning giingon. 1 Corinto 2, 7 ug 8. Unsay giingon diha? No wisdom we speak of is the mystery of God. His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. Sa 8, but the rulers of this world have not understood it. If they had, they would not have crucified our glorious Lord. Nahibalo ba mo nga kanang word ruler, mga kaigsuonan? In Greek, arkon, ang iyang meaning is chief ruler. Wala lang din siya nagpasabot sa mga ruler, sa mga Pariseo ni atong panahon, but it speaks about the ruler, the chief ruler of this world. Kinsa man? Si Satan. Ingon diha, wa ni
padayag sa Ginoo. Kay kung nasayod pa lang unta ang kaaway nga ang kamatayon dayang Kristo dito sa cross mo ilang kapildihan, dili unta nila ipapatay si Christ. Nakuha na to mga igsoon. Christ's death was our ultimate victory mga kaigsoon. Amen. Maoy atong kadaugan. No? Mauna nga wala man sila masayod, dithot nga napatay nila si Christ, dithot nga nagbadaugon sila, but napildi ay hinuon sila. Mabitaw nang ang pangutana diin ba kuno ni adtos Christ sa 3 days nga dito sa sulubnganan. Ingon ang 1 Peter chapter 3 verse 19 on verse 19 nga ni adto sa spirit realm and he preached. Unsa may iyang i-preach dito? Kaluwasan pa no. Preach to the spirit in prison. He make an announcement. He went and preached to the spirits in prison. No? Ang word nga preach diha in Greek is kiruso, meaning to make an announcement or to herald. Kisay ihang isultihan ini ang mga espiritong dautan nga kamo gisiliuhan na ang inyohang doom, you will be doomed forever to eternal fire. O ang mga taong nangamatay sa panahon gikang panahon ni Adan hantod sa panahon ni Christ. Kaysa ilang panahon manggod ni adto mga igsoon, if you remember, kung makasala ka, ang imong sala under the Old Testament law, makover lang kini. Every year, tabunan lang ang imong sala during the Feast of Atonement. Mo nang sa dihang namatay si Christ, iyang gisultihan po itong mga Old Testament saints, nga inyong mga sala, dili lang kay gitabunan, but karon gipapas ko na. Ephesians chapter 4 nag-ingon, when He ascended on high, He led captivity captive. Daghan sang mga binihag nga gidala, mga Old Testament saints. Ngano? Because ang ilang sala wala na natabunan kundi iyan ang i-erase. Maunay nahitabo sa pagkamatay ni Christ. So, karong buntag mga kaigsunan, na ako'y tulo ka mga butang ihatag sa atoa, Resurrection Sunday reminds us of these 3 things. Dunay tulo ka butang nga angay na tong hinumduman when we talk about Resurrection Sunday. So first, He took our sins so that we can be forgiven. Giangko niya ang atong mga sala aron ikaw ug ako mapasaylo. Amen? Kinsa may ganahan nga ang sala pasayloon? Siguro dili ta ka-relate ana, pero kung ikaw ning tao nga nagatubang og kaso, hukman kas judge, pero ang taong imong nasad-an niingon nga pasayloon ko ikaw. Unsa may imuhang bation? Malipay, di ba? Paminaw no mga kaigsoon, ingon ang 2 Corinthians 5:21. Simple lang ni nga pahinumdum na to. 2 Corinthians 5:21. Matod pa din ni Apostle Paul atong basahon. 5:21 sa 2 Corinthians. Basahan ninyo palihog. Go. Oh, masay giingon aning Paul, si Kristo nga way sala, way buling, spotless, blameless Lamb of God, not even a single sin, wala siya. O say pasabot aning verse, pamina mo mga kaigsuonan, as if gitreat ni Father or God the Father si Christ, nga maoy nakabuhat sa tanan nakong sala. In other words, God the Father treated Jesus as if siya maoy ni buhat sa tanan nimong sala. Nga even duwa say nahimong sala. Mauna mga igsoon nga kung maglantaw ang amahan ni Kristo dito ibabaw sa iyang trono, lantawan niya si Kristo dito sa cross, ang iyang makit-an ang imo ug ang akong sala. O kung lantawon kas amahan, ang makit-an sa imong kaugalingon si Kristo. Nganuman, ang makasasala natong kinabuhi mga igsoon, iyang giangkon o iyang gipas-an dito ibabaw sa cross o gibaylo niya ang iyang matarong nga kinabuhi. Mao nang niingon nga aron mahimo kitang matarong sa Dios pinaagi kang Kristo. Mao na nga way makaingon nga ako makaadtog langit kay maayo kong tao nganuman, walay maayong tao nato. Agree ba mo ana? Walay maayong tao sa toa. Ang atong pagkamatarong dili makadala nato sa langit.
So si Christ mismo mo'y nahimong ultimate sacrifice. Imagine na ragod, ikaw tong angang ilansang apan si Christ mo'y nidupa alang nimo. He took our sin. He made him who knew no sin, di ba? Si Christ nga way sala, gipakasala sa amahan. Kinsang sala ang iyang gipasaan? Ang imo ug ako. Again, kung lantawon ka sa amahan mo, nang importante nga duna kay pagtuo og relasyon sa Ginoo. Dili lang kay nituo ka nga namatay si Christ, kun dili nakipagrelasyon ka. Imong gidawat si Kristus imo ang kasing-kasing. Ngayon ano, ug wala na nimo gibuhat mga igsoon, kung lantawon ka sa amahan, ang imong sala mo'y makitaan. Apan kung gidawat nimo si Christ sa imong kasing-kasing, nisabmitar ka sa santos nga bautismo, iniglantaw sa amahan nimo, dili na ikaw mo'y makitaan, kundi ang pagkamatarong ni Kristo nga naa sa imong kasing-kasing. Mao na nga kung mamatay ka igsoon, mamatay ang tao nga may pagtuo sa Ginoo, no need na nga ampuan pa ka. Ngano man? Gimatarong ka naman sa Ginoo. Nasabtan na to? So He took our sin so that we can be forgiven. Number 2, He was abandoned so that we can be accepted. He was abandoned so that we can be accepted. Gibiyaan siya aron kita madawat. Honestly mga igsoon, kinsa man dinhi nato ang mahadlok biyaan. Taas ang kamot. Di ba, mahadlok tang biyaan? Malipay ta kung ang atong giutangan mo'y mubiya na to. No? Kanus apa ba mubiya ning akong giutangan, Lord? No? Pero honestly, mas mahadlok tang biyaan ta, di ba? Now, nindot ang paminaw nga luyo sa imong mga pagsulay sa kinabuhi, duna kay katabang, duna kay kasumbungan. Tinuod ko dili. Panahon nga dagukan kas mga problema, mga sakit, ganahan ka nga nakay taong kasumbungan, nakay taong kasultihan. Ang imong pamilya importante, maura ko na di mo biya nimo. Pero lantawa sa igsoon, si Kristo gibiyaan sa iyang mga apostles, mga disciples. Ug labaw nas tanan gibiyaan sa iyang amahan. Imagine na ragod, ang sala nga gipas ang Kristo dili iya ha. Wa unta say dili siya ang ngayan nga biyaan sa amahan, apan tungod kay siya mo'y nagpasaan sa atong mga sala, walay choice ang amahan sa langit kun dili biyaan siya. Igsoon ngano, ang amahan dili siya pwedeng duolon og sala. Mao nang giingon dinhi sa Matthew 27, atong basahon Rodar 45 ug 46. Matthew 27:45, 46. Ingon dinhi, now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Sa panahon na unta nga nagkinahanglan sa samuan nga iyang kasultihan, mga kaigsuonan, he was abandoned by the Father, mga igsuon. Nganong gihimo to sa amahan? Because ang atong Ginoo nga nagbitay sa cross, nahimo na siyang sala. Sala nga dili iya kundi sala nga imuha ug akoa. He was abandoned so that we can be accepted again. Nasabtan nato mga igsuon? Gibiyaan siya aron kitang dawaton og balik sa atong amahan. First time in history since the beginning of time nga gibiyaan si Jesus sa amahan. Because sugad sa sinugdan kining three persons sa Godhead, duna sila unity, duna sila kanang fellowship, close relationship sa matag usa nga even a single time wa gud sila nagbulag. But at this time, first time nga naisinati ni Christ, nga gibiyaan siya sa iyang amahan. Mao kana nga niingon siya, amahan, kung mahimo, isaylo kining kasakitan. Dili tungod kay nahadlok si Kristong mamatay. Kung dili niya gustong masinati nga biyaan siya sa iyang amahan. Apan nganong iya haraman gihaputong gipili? Kay aron kitang dawaton og balik sa Ginoo, mga igsoon. Amen ba? Unsa may kabayaran sa nga gipangayo sa Ginoo nato? Nangayo ba sa kwarta nimo? Nangayo ba sa imong kagwapo ug kagwapa? Unsa iyang gipangayo nimo? Nako,
atong bugos nga pagtuo, atong tinud-anay nga commitment. Kining commitment nga dili mag-on and off. Bisag nagkamang na ka, ni padayon gihapon ka nga naman, tinuod kang nakasabot sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili list option nimo kining Domingo, kundi prioridad nini sa imong kinabuhi. Ngano, tanawa ha, dili lang kay ang atong sala mo iyang gipapas dito sa cross kada adlaw, naghuna-huna gihapon ang Ginoo nimo ug nako igsoon. Wa sa malimot nga gihatagan kag hangin bisag wa ka nangayo. Wa sa nalimot nga gihatagan kag pagkaon, sobra-sobra pagani sa imong gipangayo. Tinuod ba dili? Wa sa nalimot nga mag-amping nimo sa imong mga biyahe, hapit daw ta ka banggaas yawa, pero gilikay kas Ginoo kay iya kang gipangga. Wa nahunong ang sakripisyos Ginoo dito sa cross, ug matag adlaw nga magpakasala kag magpakasala ko, masakitan ang Ginoo. Manang wa sa ilaing gipangayo nato ang atong tinud-anay nga pag-alagad hangtod sa iyang pagbalik. Kaya ba na nimong himuon igsoon? Ha? Usahay ra ba atong ibaylo ang Ginoo dali lang sa mga butang nining kalibutana? Sa haylo sa yawa, sa haylo sa taong dautan nga wa man unta nahigugman nato. Ang nahigugman na hinon nato moy ato Hinoong siging biyaan. No? So number 2, he was abandoned so that we can be accepted. Ug ang number 3 nga point, probably nakadungog na mo ani, the folded linen cloth is the assurance that he will come again. Nasayod ba mo mga igsoon nga sa ilahang panahon, sa ilang kultura, kung ikaw usa ka sulugoon or servidora or servidoro ba tawag anang lalaki? No? Servidoro man siguro na kay babae, servidora man. No? Nya kung nagkaon ang imong agalon, inikaon niya ang iya ganing table napkin or kanang cloth ba. Kung iya gani na siyang pikon, unya iyang ibutang sa kilid sa iyang plato, dili gyud na hilabtan sa servant. Kay ang piniko di ay nga panapton tapad sa plato mga kaigsuonan, mensahe ka na ayaw hilabti akong plato kay mubalik pa kong kaon. Mauna nga katong account ni John nga nakita ni Pedro ug ni Juan nga piniko na ang panapton nga gitabon sa iyahang ulo mga igsuon. Dili dayto accidentally ra nga gipiko. It was purposely folded by God, mensahe that I will come again. Nasabtan nato mga igsoon, ingon dinhi ang John tanang nato, verse chapter 26 to 8. John chapter 26 to 8. Simon Peter came following him. Nauna magdagan si John ani. And he went into the tomb and saw the linen cloths lying there. Nung siya gingon sa 7. And the handkerchief that had been around his head, katong panapton nga giputos sa iyang ulo, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Ingon ang 8, then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. Kaya ang istorya ani nagukdanay man ni si John o si Juan, si Pedro. No, nigtaho man tong si Mary Magdalene nga nakita nako ang Ginoo. Unya nidagag una si Pedro. Unya kay si Pedro girayo man naman naapsa ni John. Niabot og una si John sa lubnganan pero si John wa ni sulod. Pag abot ni Pedro, wala lang kay niliili siya, ni sulod siya. After ani usa pa ni sulod si John ug ningon and he saw and believed. O siya gingon sa verse 7, nakita nila ang panapton nga giputos sa ulo ni Kristo, not lying with the linen cloths but folded together. For how many years mga igsoon, wala na ko ni nasabti. Pero kini di ang folded napkin or folded cloth, according sa Jewish history mga kaigsuonan, it means, ang mensahe ana, I am coming back again. I will return. Kung sa lamisa pa, ayaw usag hipusa, kay mubalik pagkukaon. Mauna ang mensahe sa Ginoo nato mga igsoon ngano, kung nakapuya na kas imuhang kinabuhi, kupot sa Ginoo kay mubalik siya aron paghatag og total victory sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Dili lang kay karon ra ang Ginoo nakig-fight nimo og nako, naa say maayong plano pa alang nato. Di ba ang ingon ang Korinto nga way nakakita, way nakadungog, way taong nakasabot unsa kaanindot ang giandam sa Ginoo alang nato.
1 Corinthians chapter 2, verse 23. Sa Cebuano, ato nang basahon. 1 Corinthians chapter 2. Dili 23. 1 Corinthians 2, verse 9. Sa Cebuano, atong basahon ni. 1 Corinto 2, 9. Pwede ba ninyo nang basahon, mga igsoon? Go. Oh, sabta ra gud ni. Ang wala makita, wala madungog, ug ang wala palandunga. Ang nindot nga mga butang niining kalibutan, mga igsoon, makita naman nato pinagig YouTube, di ba? Usas nindot gani nga lugar nga ako ra gi-imagine nga makaadto ko kanang sa Europe, no, katong naay aurora. Oh. Di ba? Ako ra nang gipangandoy magbuot day mo nako, no? Oh. Nangandoy pod ko nga katong akong giingon ninyo magpa-slide og snow. Di ba? Kipangandoy pod nako nga moadto sa naay nindot nga lugar sa England, no? Naay mga nindot ditong mga lugar. Pero kanang mga nindot nga lugar, mga igsoon, nga posibleng imong gipangandoy nga adto, nakita na nimo, di ba? Wa pa kakaadto pero kita na ka ngano man. Naa man sa TV, naa naman sa YouTube, naa naman sa picture. Pero unsay giingos Ginoo? Ang butang nga iyang giandam alang nimo ug nako, way nakakita, way nakadungog, ug wa ta kahibaluon sa ni kanindot. Something nga angay tang maging excited. Unsa gud kaha nang giandam nimo nako Ginoo? Di ba? Ganahan mo moadto anang dapita? Ay ganahan kong mutilaw adto, di ba? Kanang kabantay mo ingnan ka nga na ako'y gift nimo. Unsa na? Ay secret, di ba? Kanang imuhang kulba hinam, nagdulong pa lang nang nagdalas gift, mura ganahan na nimong ablihan. Ano man? Ganahan ka mo lantaw, unsa ang gift anak nimo, di ba? How much more ang Ginoo? Unya ang Ginoo nga nagsaad ini mga igsoon, dili siya mahibalong mamakak. Mauna nga kung ganahan tang kuyog ta dito sa imong himuon, padayon ina imong tupad, padayon. Ug dawata si Kristus imong kasing-kasing, no? Be transformed, way lain nga himuon nato. Ihatag imong kaugalingon, dili kay magbihay-biyahe lang tas pagtuo, kay bililhon kaayo ang kantidad nga gibayad sa Ginoo nimo. Unsa himuon nimo kung wa pa kay Sus Ginoo? Imong dawaton sa imong kasing-kasing, imuhang i-confess imong mga sala, magpasilyo ka sa santos nga bautismo, o in that way, kuyog ka na, apil ka na sa lawas sa Ginoo. Dili kay aron mahimong membro nining simbahana, kung dili mahimo kang kabahin sa lawas sa Ginoo. Amen ba? He is risen. Atong palakpakan si Lord, mga kaigsunan. And may I request everyone to please stand, manindog ta. Hinumduman nato tong tulo ka mga puntos diha. Unsa tong number 1? He took our sins so that we can be forgiven. Number 2, He was abandoned so that we can be accepted. Ug number 3, the folded linen cloth is the assurance that He will come again. So tanan ta magaampo, magiduko sa ulo. Ug wa kay lain nga himuon ang imong kaugalingon, pamalandungi imong kaugalingon. Kumusta man ka? Kumusta man imong estado ato bangas Ginoo? Nialagi ka madomingo, pero kumusta ka imong relasyon Ginoo sa Ginoo ba? Kumusta kung ikaw na lang, kumusta ka kung ikaw na lang og si Lord? Kumusta ang imong koneksyon niya karong semanaha? Kumusta ang imong Bible reading? Kumusta ang imong prayer life? Kumusta ang imong communication sa atong buhay nga Ginoo? Balikon ko sa pagsubli ug istorya, dili ka na garantiya nga niagas Domingo okay na ang tanan. Ikaw mo'y nasayod, anak. Kumusta imong commitment? Naapa ba diha ang kalayo nga moapil ka sa mga buluhaton nga para sa Ginoo? Ug nag-angkon kang Kristohano, naapa ba diha ang fire nga mingon moapil gyud ko? Kung wala na naigsoon, kinahanglan kang murikumit balik sa imong kaugalingon sa Ginoo. Kay kung atong nasabtan ang mensahe karon buntag mga igsoon, wala ko'y rason, wala tay rason nga muhunong pagkumit sa atong mga commitments nga
ngadto sa iya. Na kay problema, ayaw labuta ang Ginoo. Na kay panaglalis sa imong pamilya, ayaw labuta ang Ginoo. Na kay balay runon, ayaw labuta ang Ginoo. Gaaway mo, ayaw labuta ang Ginoo. And we have to prepare ourselves, mga kaigsoona, because the King of Kings and Lord of Lords, the one who died on the cross, He is coming soon. Labaw sa tanan na atong ipaambit ang iyang mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga taong wala diha pa kaniya. Magadugo ta sa atong mga ulo. Pag-ampo diha sa imong gilingkuran, sa imong lingkuranan. Honest prayer, igsoon. Walay manghilabot nimo ikaw na tali sa Ginoo og ikaw. Pwede man nimong i-fake na. Pero ang Ginoo naglantaw nimo karon. Nga bisan sa atong mga pagkulang sa atong buhi nga Ginoo, wala gayud siya nagkulang nimo ni bisan usa na lang ka segundo sa usang adlaw. His grace is enough. Iyang mercy, iyang gibag-o adlaw-adlaw alang kanato. Busa alagari ang Ginoo, igsoon. Biyai ang mga butang nga dili makalipay sa Ginoo. Tangtanga ang mga gapos nga posibleng naggapos sa imuhang kinabuhi. Isurrender ang angay nimong isurrender sa Ginoo. Imong garbo, imong pagkamapahitason, imong pagkabagiging rebelyo sa Ginoo. Isurrender ka na, igsoon. Kay dili pwedeng makapamuhat ang Dios kung naa ka na sa atong kasingkasan. Dalaygon ikaw amahan ining kabuntagon. Salamat. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Salamat sa imuhang gugma kanamo. Ug salamat nga nabanhaw ka, O Dios. Usa ka pagpamatuod kanamong may pagtuo. Ngay nabanhaw ka man, mabanhaw usab ang tanang nangamatay nga may pagtuo diha kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Tungod kay naaman unta kay option nga dili mamatay sa pinaka mahadlok nga kamatayon, Ginoo, pinaka horrible nga death, Lord God, apan gipili nimo nga mamatay sa pinakasakit nga kamatayon, Ginoo, tungod kay way laing sakripisyo nga pwedeng makapapas sa among sala kundi ang imong sakripisyo lamang, Ginoo. Walay laing dugo nga makatabon sa among mga sala kundi ang imong dugo, Ginoong Hesus. Pasaylo ami sa among mga pagkulang. Pasaylo ami nga usahay kampante ra kami. Pasaylo ami nga usahay dali ra namong malimtan ibaylo ang among commitments diha nimo, Ginoo. Lord, nasiga kami padayon. Seryosohon namo ang among pagtuo diha nimo. And Holy Spirit, I pray, convict everyone's heart, O God. Renew our strength always. Give us grace daily, Lord God, to continue serving you, O God, hangtod nga ikaw mubalik. Labaw sa tanan, hatagi kami kaisog nga dumtan namo ang mga sala. Kanimo ang tanang dungog ug himaya in Jesus' name. Ang tanan magaingon. Amen. Okay, maglingkod ta. So, ato lang basahon ang duha lang ni kapangutana. So, sa imo lang gihapon ang atong groupings. Una, unsay imong personal nga reflection sa mensahe karon. Maklaro ra ba? Okay. Ikaduha, ako nang gikuluran para ma-emphasize. Sa tulo ka points, asa ang mas bugat o impact sa imong kinabuhi. Number 1, He took our sins so that we can be forgiven. 2, He was abandoned so that we can be accepted. Or ang number 3, the folded linen cloth